Muling naging laman ng social media ang pangalan ni Casimero matapos siyang muling itampok ng isa sa pinakaprestihiyosong boxing media outlet sa buong mundo, ang The Ring Magazine. Hindi ito bagong laban, ngunit isa itong alaalang muling nagpapaalala kung bakit kabilang si Casimero sa mga pinakadelikadong Pilipinong boksingero ng kanyang henerasyon. Ibinahagi ng The Ring Magazine ang highlight ng laban ni Casimero laban sa Cuban boxing legend na si Guillermo Rigondeaux, ang makasaysayang sagupaan kung saan matagumpay na nadepensahan ni Cuadro Alas ang kanyang WBO Bantamweight World Championship matapos ang isang kontrobersyal ngunit napakahalagang split decision victory sa Amerika. Mahigit 5 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang laban na iyon, ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong pinag-uusapan ng boxing community. At gaya ng inaasahan, muling sumabog ang engagement ng naturang post. Libo-libong boxing fans mula sa iba't ibang bansa ang nagbigay ng kanilang reaksyon, opinyon at pagbabalik-tanaw sa isa sa pinakamalalaking panalo sa karera ni Casimero. Hindi rin nagpahuli ang mismong Pinoy champion. Sa kanyang reaksyon, pabirong sinabi ni Casimero, "Hala, highlight na talaga mga boss." Ngunit mas lalong uminit ang usapan nang magiwan pa siya ng isa pang komento na tila may malinaw na pinatatamaan. Aniya, "Wow, Monster, where are you?" Isang maikling mensahe, ngunit sapat upang muling buhayin ang matagal nang hinihintay ng maraming boxing fans, ang posibilidad ng laban nila ng Japanese undisputed super bantamweight champion na si Naoya the Monster Inoue. Hindi ito ang unang pagkakataong tila hinahamon ni Casimero si Inoue. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit niyang ipinapakita ang kanyang kagustuhang makaharap ang Japanese superstar sa ibabaw ng ring, at sa bawat pagkakataong nababanggit ang kanilang pangalan sa iisang usapan, agad na umiinit ang diskusyon sa social media. Samantala, hindi rin nawala ang mga kritiko. May ilang bashers ang nagsasabing tila madalas na raw tampok si Casimero sa mga social media post ng The Ring Magazine. May iba pang nagbiro na baka umano ay Pilipino na ang nagpapatakbo ng kanilang social media page at ginagamit lamang si Casimero upang makakuha ng mas maraming views at engagement. Subalit hanggang sa kasalukuyan, wala namang anumang ebidensya o kumpirmasyon na sumusuporta sa naturang haka-haka. At kung susuriin, normal lamang para sa isang international sports media outlet na i-feature ang mga content na mataas ang interes ng publiko. Sa panahon ng digital media, mahalagang sukatan ang views, reactions, at engagement. Kung si Casimero ang isa sa mga atletang patuloy na nagbibigay ng malaking interes sa boxing fans, hindi iyon kahinaan ng media. Sa halip, isa itong malinaw na indikasyon na nananatiling malakas ang pangalan at hatak ni Cuadro Alas sa pandaigdigang boxing community. Ngunit dito lalo pang naging interesante ang usapan habang abala ang boxing world sa muling pag-trending ni Casimero. Isang kilalang French boxing analyst ang naglabas ng matapang na pahayag tungkol sa isa sa mga bagong pangalan sa world boxing. Ayon sa kanya, hindi pa raw ito ang tamang panahon para sa kasalukuyang WBC Featherweight World Champion na si Shushu Carrington upang makaharap ang pinakamapanganib na mga pangalan sa sport. Partikular niyang binanggit ang WBO Featherweight World Champion na si Rafael Espinosa, ang Japanese superstar na si Naoya Inoue at maging si John Riel Casimero. Ayon sa analyst, malaking panganib ang naghihintay kay Carrington kung pipiliin niyang makalaban agad ang mga naturang boksingero. At pagdating kay Casimero, naging mas direkta pa ang kanyang pananaw. Naniniwala siyang may kakayahan umano si Cuadro Alas na patulugin si Carrington sakaling magsagupa ang dalawa.